Nagsisimula ang ating kwento kay Fang, isang ordinaryong 28 anyos na lalaki na dumanas ng matinding pagkawala ng malay. Sa kanyang unang pagdilat, isang magulong tanawin ang sumalubong sa kanya, dalawang malalakas na mandirigma ang marahas na nagbabakbakan, kung saan ang bawat atake ay tila nayayanig ang paligid. Bago pa man niya maunawaan ang gulo, muli siyang hinigop ng kadiliman. Nang muling magbukas ang kanyang mga mata, hindi na ingay ng digmaan ang kanyang narinig kundi ang pamilyar na ingay ng isang silid-aralan. Nakaupo si Fang sa kanyang lumang desk, nang lumingon siya sa paligid ay nakita ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga kababata. Habang pilit na pinoproseso ng kanyang utak ang nangyayari, pumasok ang kanilang guro at inanunsyo ang nalalapit na entrance exam para sa Martial Arts University. Sa sandaling iyon, parang binuhusan ng malamig na tubig si Fang, naglakbay siya ng 10 taon pabalik sa nakaraan. Siya ay 18 taong gulang na muli, sa labis na pagkabigla, bigla siyang tumayo at nagmamadaling lumabas ng silid-aralan ng walang sinasabi. Tumakbo siya patungo sa pinakamalapit na internet cafe upang kumpirmahin ang petsa at mga balita. Matapos suriin ang computer, doon tuluyang gumuho ang kanyang pag-alinlangan dahil totoo ang lahat, at umalis si Fang sa cafe na may nag-uumapaw na pag-asa. Binigyan siya ng tadhana ng pangalawang pagkakataon na baguhin ang takbo ng kanyang buhay at ituwid ang mga dating pagkakamali. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Leo na agad siyang pinagalitan dahil sa pagkuha ng pera nito nang walang pahintulot. Ngunit sa halip na makipagtalo, niyakap at biniro lamang siya ni Fang, masaya siyang makita itong ligtas at masigla. Nang sumapit ang hapunan ay magkakasamang naupo ang pamilya, dito ay lakas loob na hiniling ni Fang sa kanyang ama ang pera para sa exam fee ng universidad. Walang kibo na tumayo ang kanyang ama at pumasok sa silid, at paglabas ay iniabot sa kanya ang kulubot na mga papel na pera kasabay ng pag-asang magtatagumpay siya. Ngunit ang saya ni Fang ay napalitan ng matinding kirot ng gabing iyon. Narinig niyang mahina na nag-uusap ang kanyang mga magulang tungkol sa kanilang nagpapatong-patong na utang, at kung paano nila pagkakasyahin ang natitirang barya sa bulsa. Sa bawat salita ng kanyang ina, naalala ni Fang kung paano naging pabigat ang kanyang nakaraang bersyon sa pamilya. Doon ay mataimtim siyang nangako sa sarili, hinding-hindi na muling maging mahina si Fang. Kinabukasan, pumasok si Fang sa paaralan ng may bagong determinasyon. Habang ibinabahagi niya sa kanyang mga kaibigan ang planong kumuha ng pagsusulit, pumasok ang guro at nagbigay ng isang malaking anunsyo, bibisita sa paaralan ang maalamat na si Saki. Si Saki ay dating mag-aaral na ngayon ay tinitingala bilang isang henyo sa buong bansa dahil sa kanyang pambihirang lakas, na nagbigay sa kanya ng titulong hari. Para sa mga estudyante, siya ang rurok ng tagumpay. Upang mas lalong mapalapit ang mga mag-aaral sa pangarap na ito, inatasan ng guro ang grupo ni Fang na pumunta sa paliparan kinabukasan upang maging opisyal na tagahanga ni Saki, at isa itong responsibilidad na may mabigat na kahalagahan para sa kanilang kinabukasan. Nang gabing iyon, habang nag-aaral si Fang sa kanyang kwarto, nakaramdam siya ng tulo ng tubig mula sa kisame na galing sa banyo ng kanilang kapitbahay sa itaas. Habang naiinis siya, kumatok ang kanyang ina upang magbigay ng pagkain, at sinabing nag-iwan ang kanyang ama ng ilang energy pills para makatulong sa kanyang pisikal na lakas. Kumuha si Fang ng isang tableta upang subukan ito, ngunit sa paghawak pa lamang niya rito, biglang naglaho ang kanyang kwarto. Natagpuan niya ang sarili sa isang malamig at misteryosong dimensyon kung saan isang asol na virtual screen ang lumulutang sa kanyang harapan, na naglalaman ng kakaibang mga numero at stats. Bago pa man siya makasigaw, bigla siyang ibinalik sa kanyang kama, kaya inakala ni Fang na imahinasyon lamang iyon dahil sa pagod. Ngunit nang muli niyang hawakan ang isa pang energy pill, dinala siyang muli sa parehong dimensyon, at doon niya napagtanto ang katotohanan na mayroon siyang cheat system. Pagtingin niya sa kanyang stats, laking gulat niya na sobrang mababa at bagsak ang antas ng kanyang pisikal na lakas. Nais magbago at determinadong maging pinakamalakas, hiningi ni Fang sa system na gamitin ang enerhiya ng tableta upang palakasin ang kanyang katawan. Sa isang kisap mata, mabilis na nagbago ang mga numero sa screen, isang dambuhalang agos ng purong lakas ang sumabog at gumapang sa bawat ugat at kalamnan ng kanyang katawan. Pakiramdam ni Fang ay pinarami ng daan-daang beses ang kanyang lakas sa loob lamang ng isang segundo, isang kapangyarihang magiging simula ng kanyang pag-akyat sa trono ng pinakamalakas na mandirigma. Sa parehong pagkakataon, isang nakakatindig balahibo na tagpo ang nagaganap sa loob ng isang gusali, kung saan ang isang takas na kriminal ay may bihag na batang babae. Maingat siyang sumilip sa bintana upang kumpirmahin ang kanyang mukha nga ang nakalagay sa wanted poster sa buong lansangan.
Samantala sa kabilang dako ng lungsod, isang misteryosong individual ang palihim na sumusubaybay sa kriminal habang may kausap sa telepono, kung saan naibunyag na hinahabol niya ito para sa isang malaking pabuya. Dito na magsisimulang magtagpo ang magkakaibang takbo ng kapalaran. Nagbalik ang eksena kay Fang na natauhan mula sa pagkakatulala habang labis na namamangha sa bagong lakas na natanggap mula sa system. Napansin din niya na ang halaga ng mga energy pill ay mabilis na tumataas sa screen sa kahangahangang bilis. Sa tindi ng kagalakan ay napasigaw siya sa tuwa, ngunit agad ding naputol ang kanyang selebrasyon nang pagalitan siya ng kanyang kapatid na si Leo na hinaan ang boses dahil hindi ito makatulog, kaya naman agad siyang napatapik sa bibig at nanahimik. Kinabukasan sa paliparan, mainit na sinalubong ni Fang at ng kanyang mga kaibigan ang pagdating ng tinitingalang si Saki. Subalit ang lahat ay natigilan nang biglang huminto si Saki sa harap ni Fang, sabay diretsahang sinabi na nakakaramdam ito ng isang kakaibang aura mula sa kanya. Habang nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung palihim ba siyang nag-e-ensayo ng hindi sinasabi sa kanila, malugod na lang na nagpalusot si Fang na nag-ehersisyo lang siya tuwing umaga upang mapanatili ang kanyang pisikal na pangangatawan. Sumama ang grupo kay Saki pabalik sa paaralan, kung saan umakyat ito sa entablado at naghatid ng isang nakakaantig na talumpati tungkol sa dedikasyon sa pag-aaral at pagsasanay na siyang nagpaalab sa damdamin ng mga estudyante. Sa pagtatapos ng araw, bago tuluyang umalis si Saki ay ibinigay niya ang kanyang numero ng telepono sa grupo, at nangakong handa silang tulungan anumang oras na kakailanganin nila siya. Maghahanda na sana si Fang na umuwi, ngunit bigla niyang naalala ang tumutulong tubig na gumagambala sa kanyang silid. Sa takot na baka baha na ang kanyang kwarto, nagmamadali siyang tumakbo pabalik sa kanilang apartment at agad na kumatok sa pinto ng kapitbahay sa itaas. Ang hindi alam ni Fang, ang takas na kriminal ay nasa loob mismo ng bahay na iyon at kasalukuyang ginagamot ang sariling mga sugat. Nang marinig ang katok, nanatiling tahimik ang kriminal upang hindi mabisto, habang ang nakataling may-ari ng apartment naman ay desperadong iniuntog ang ulo sa lamesa hanggang sa matumba ang aquarium upang lumikha ng ingay. Paalis na sana si Fang, ngunit ang tunog ng nabasag na salamin ang nagpabalik sa kanya upang muling kumatok ng may pagmamadali dahil naramdaman niya na may hindi magandang nangyayari sa loob. Matapos pagbantaan ng bihag, galit at bakas ang iritasyon na binuksan ng kriminal ang pinto sabay tanong kung ano ang kailangan nito. Nagulat si Fang sa hindi kilalang lalaki kaya nagsimula ng mabuo ang hinala sa kanyang loob. Mahinahon na nagsisinungaling ang kriminal na bago pa lamang niyang inupahan ang lugar mula sa may-ari, kaya naman ipinaliwanag ni Fang ang problema at nakiusap na pumasok upang ayusin ang tubig. Matapos ang maikling pag-alinlangan ay pinatuloy siya nito, at habang naglalakad si Fang ay naramdaman ng kriminal ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa katawan ng binata. Pumasok si Fang sa banyo at mabilis na nahanap ang problema, ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makakita ng isang tela na may bahid ng sariwang dugo sa sahig. Sa sandaling iyon, nag-flashback sa kanyang isip ang wanted poster at napagtanto na ang lalaking kasama niya ay ang mapanganib na kriminal. Upang hindi mahalata, mabilis niyang itinapon ang tela sa tabi at mahinahon niyang sinabi na nahanap na ang problema at maaari na siyang umalis. Ngunit bago pa siya makagalaw, hiniling ng kriminal na umupo muna siya dahil mayroon silang importanteng pag-uusapan tungkol sa martial arts at sa takas na tinutugis ng batas. Habang pilit na nagpapakita ng mahinahon na mukha sa gitna ng matinding kaba, palihim na inilabas ni Fang ang kanyang telepono at nagtangkang magpadala ng mensahe ng paghingi ng saklolo kay Saki. Maingat na ginawa ni Fang ang isang desperadong hiling na iligtas siya gamit ang numerong ibinigay ni Saki. Subalit sa huling sandali, napansin ng kriminal ang kanyang telepono at agad na naunawaan ang nangyayari. Ibinunyag nito ang masamang balak at mariing kinandado ang pinto ng apartment upang hindi makatakas ang binata. Sa isang mabilis na pagkakataon, pinindot ni Fang ang tawag, at sa sandaling sumagot si Saki ay sumigaw agad siya para humingi ng saklolo bago pa man tuluyang mapatigil. Agad siyang sinugod ng kriminal at pinatikim ng isang napakalakas na suntok. Bahagya itong naiwasan ni Fang, ngunit mabilis din siyang napatumba dahil ang isa pang malakas na hataw ay nagpalipad sa kanya sa pader, dahilan upang tuluyang mabasag ang kanyang telepono at bumagsak siyang hindi na makagalaw sa sahig. Habang naghahanda ang kriminal na tumapos sa kanya, biglang gumana ang kapangyarihan ng sistema. Naglaho si Fang mula sa kanyang pwesto at biglang sumulpot sa mismong tabi ng kanyang kalaban na ganap nang naglaho ang mga sugat at muling bumalik ang buong lakas. Nakatulala at nagulat ang kriminal, ngunit sa labis na galit ay nagpakawala ito ng sagad sa limitasyong marahas na pag-atake. Nagawa ni Fang na iwasan ang mga banta gamit ang kanyang bagong bilis at lakas, hanggang sa yumanig ang buong silid sa tindi ng kanilang sagupaan.
Pagkatapos, nang walang babala, biglang pumasok si Saki sa apartment. Agad niyang sinunggaban ang kumukulong tubig na inihanda ng kriminal at buong lakas na itinapon ito diretso sa mukha ng salarin, na sinundan niya ng isang mapang wasak na patama na agad nagpabagsak dito sa sahig. Galit na nagtanong ang kriminal kung paano ito nakarating ng ganoon kabilis, at mahinahon na sumagot si Saki na matagal na niya itong tinutugis bago tuluyang binawian ng buhay ang kriminal. Humarap si Saki kay Fang upang tiyaking maayos ang kalagayan nito, at ipinaliwanag na ang orihinal nitong misyon ay ang dakpin ang kriminal na iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang naalala ni Fang ang kanyang kapitbahay na nakatali, kaya nagmamadali silang nagtungo sa katabing silid upang pakawalan ang kawawang babae at tiyaking ligtas ang kalagayan nito, na siyang nagdala ng kapayapaan sa magulong gabing iyon. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis upang kunin ang bangkay at malugod na nagpasalamat kay Saki sa napakalaking tulong nito. Pagkaalis ng mga awtoridad, lumingon si Saki kay Fang nang may pagtataka kung paano ito nakaligtas sa lakas ng atake ng kriminal, subalit na nahimik na lamang at nagkukunwaring nalilito ang binata upang hindi mabunyag ang lihim ng kanyang bagong kapangyarihan. Pagkatapos nito, naglabas si Saki ng isang malaking bag na dala-dala ng kriminal na puno ng mga kagamitan at instrumento na idinisenyo para mapalakas ang pisikal na pangangatawan. Dahil nakuha ng pansin ni Fang ang isang kumikinang na berdeng bato, nagpasya si Saki na kunin ito para sa kanyang sariling pagsasanay, habang ang natitirang laman naman ng bag ay ibinigay niya kay Fang bilang gantimpala. Maingat na ipinaliwanag ni Saki ang gamit ng bawat instrumento at kung paano ito gagamitin ng detalyado, na naging mistulang isang buong leksyon tungkol sa mundo ng teknolohiya sa pagpapalakas ng katawan kung saan maraming mahahalagang kaalaman ang natutunan ni Fang. Habang nag-uusap pa sila, biglang dumating si Leo at nagtanong sa kanyang kapatid kung bakit hindi siya nito sinundo sa paaralan. Subalit sa sandaling makita niya si Saki, natigilan siya sa gulat at agad na humingi ng autograph na nakangiting pinagbigyan naman ng sikat na martial artist, na nakatulong upang mapawi ang tensyon na nararamdaman ng lahat. Pagka-uwi ni Fang sa bahay, ang unang-una niyang ginawa ay buksan ang bag ng mga kagamitan na kanyang natanggap. Sa sandaling isubo niya ang kanyang kamay sa loob nito, bigla siyang naitapon pabalik sa kakaibang mundo ng sistema. Doon ay naramdaman niya ang dambuhalang lakas ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan, at napansin niyang tumaas ng husto ang kanyang antas ng halos walang kahirap-hirap. Kinaumagahan sa paaralan, binanggit ng isa sa kanyang mga kaibigan na ang ama nito ay nakabili ng isang aparato na sumusukat ng lakas, kaya naman inanyayahan niya si Fang na pumunta sa kanilang bahay upang subukan ito at malaman ang tunay nitong antas ng kapangyarihan. Agad na sumang-ayon si Fang dahil sabik na siyang malaman kung gaano kalaki ang kanyang naging pag-unlad. Magkasama silang nagtungo sa bahay ng kanyang kaibigan, ngunit sa sandaling umupo si Fang sa makina, lubos na natigilan ang kanyang kaibigan sa nakitang resulta dahil ang antas ng lakas nito ay malayong-malayo sa kanyang inaasahan. Noong una ay inakala niyang sira ang makina kaya ilang beses niyang inulit ang pagsusuri, subalit na natiling eksakto ang resulta na nagpapatunay na talagang naging mas malakas nga si Fang kaysa rito. Pagkalipas ng ilang araw, sumapit na rin sa wakas ang pagsusulit para sa pagpasok sa unibersidad, kung saan ipinaliwanag ng guro na ang kanilang tagumpay ay nakasalalay ng buo sa antas ng kanilang lakas na susukatin ng mga makina, kung saan ang pinakamababang puntos para pumasa ay 114. Isa-isang humakbang pasulong ang mga mag-aaral upang masuri habang kitang-kita ang kaba sa mukha ng bawat isa, ngunit nang pumasok si Fang sa makina ay tuluyan ng nakatulala ang lahat dahil patuloy na tumaas ang mga numero hanggang sa huminto ito sa 149 na puntos. Mabilis na nagtipon ang mga tao sa paligid, dahil sa hindi kapanipaniwalang resulta habang namamangha na nakatitig sa screen, at lumabas si Fang na may mahinahon at kumpiyansang ngiti matapos makamit ang isang kamanghamanghang tagumpay. Matapos ang pagsusulit, kinontak ni Fang si Saki at nakipagkita rito, na agad namang sinang-ayunan ng sikat na martial artist. Pagkatapos ay umuwi muna si Fang sa kanilang bahay kung saan labis na natuwa at naging proud ang kanyang pamilya nang malaman ang kanyang naging resulta, bago siya mabilis na umalis upang makipag-usap kay Saki. Nang dumating siya ay napansin niyang may kasamang batang babae si Saki na ipinaliwanag naman nitong anak ng kanyang dating guro. Ibinahagi rin ni Saki ang isang bahagi ng kanyang nakaraan kung saan noong panahon ng kanyang pag-aaral sa unibersidad ay nakipaglaban siya kasama ang kanyang guro sa isang malaking sagupaan, ngunit tumanggi ang kanyang guro na sumali siya hanggang sa huli, at sa halip ay inutusan siyang umatras kasama ang iba pa upang alagaan ang pamilya nito kung sakaling hindi na ito makabalik. Pagkatapos nito ay muling ibinalik ang usapan sa mabilis na paglakas ni Fang,
kung saan ipinaliwanag ng binata na dambuhalang tumaas ang kanyang lakas hanggang sa maging ang kanyang mga buto ay naging mas matigas, salamat sa mga kagamitang natanggap niya, kaya naman malugod siyang nagpasalamat kay Saki para sa napakahalagang regalo na iyon. Subalit biglang naglunsad si Saki ng isang sorpresang pag-atake na matagumpay namang naiwasan ni Fang, na nagpaliwanag na sinusubukan lamang niya ang bilis nito at ang pag-iwas na iyon ay malinaw na patunay ng kanyang pambihirang pag-unlad. Pinayuhan din niya si Fang na pumasok sa Wuhan University dahil ito ang may pinakamahusay na kagamitan at pinakamalakas na tagapagturo, at nag-aalok ng mga libreng oportunidad para sa pag-unlad na hindi makukuha sa ibang mga universidad. Dahil nakumbinsi sa kanyang mga salita, nagpa siya si Fang na mag-impake ng kanyang mga gamit at nagpaalam sa kanyang pamilya. Labis na nalungkot ang kanyang kapatid sa pag-iisip na aalis ito ng bahay, ngunit ngumiti si Fang upang palakasin ang loob nito at nangakong babalik ng mas malakas pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nang makarating na siya sa wakas sa tarangkahan ng Wuhan University, nawalan ng kibo si Fang sa sobrang laki at ganda ng universidad bago siya sinalubong ng isa sa mga tauhan na nagsimulang magtala ng kanyang impormasyon. Ipinaliwanag nito na ang pagtatalaga ng matitirhan ng mga bagong mag-aaral ay ibinabatay sa antas ng lakas, kaya naman nang sukatin ng tauhan ang pambihirang lakas ni Fang ay nagulat ito at agad na iniabot sa kanya ang susi para sa pinakamaganda at pinakamarangyang tirahan doon. Habang hinahangaan ang kanyang marangyang silid, bigla siyang nakarinig ng kumatok sa pinto at nakita ang isang mag-aaral na nagngangalang Zhang na nagpakilala bilang kanyang kapitbahay. Inanyayahan niya itong pumasok sa loob, at sa gitna ng kanilang kwentuhan kung saan naramdaman ni Zhang ang kahangahangang lakas ni Fang, ipinaalam nito na ang lahat ng mga bagong mag-aaral ay kailangang magtipon sa bakuran sa ganap na alauna dahil nais silang makausap ng personal ng prinsipal. Iminungkahi ni Zhang na sabay na silang magtungo roon na agad namang sinang-ayunan ni Fang nang walang pag-alinlangan. Naglakad ang dalawa patungo sa bakuran, ngunit sa pagsapit ng eksaktong 3:00 ay biglang sumara ng malakas ang mga tarangkahan ng universidad kaya may ilang mag-aaral ang naiwan sa labas. Nagulat ang lahat sa nasaksihan lalo na nang lumitaw sa harap ng mga bagong estudyante ang isang lalaking naglalabas ng napakatinding enerhiya na walang iba kundi ang prinsipal ng kolehiyo. Nagsimula itong magsalita at ipinaliwanag na dahil lumipas na ang 3 oras, ang sinumang huling mag-aaral ay mababawasan ng 20 puntos ng lakas bilang parusa, bago niya ipinaliwanag ng may ganap na katumpakan ang mga patakaran na dapat sundin ng bawat mag-aaral, kung saan ang anumang paglabag ay haharap sa matinding parusa. Pagkatapos nyon, sinimulan na ng prinsipal ang pagpapakilala sa mga guro ng paisa-isa upang bigyang daan ang kanilang marangyang pagpasok. Biglang niyanig ang paligid ng isang napakalakas na puwersa sa anyo ng isang dambuhalang leon, at mula sa nagliliyab na enerhiyang ito ay lumabas ang matipunong si Instructor Tang. Kasunod nito, nag-anyong dragon naman ang hangin bago ibinunyag ang pagdating ni Instructor Leo, na sinundan ni na Instructor Will at Instructor Roxy na kapwa na papaligiran ng nakasisilaw na pagpapakita ng kanilang pambihirang kapangyarihan. Sumunod na pumasok ang isang kagalang-galang na matandang lalaki na kilala bilang si Shu, kasama ang seryosong si Instructor Shin. Sa huli, lumitaw ang pinakahuling guro na taliwas sa lahat ay tahimik lang na tumayo at walang pakialam sa magarbong pagpapakitang gilas, na agad namang pumukaw sa kuryosidad ni Fang. Bigla namang pinagsama-sama ng mga guro ang kanilang enerhiya ng sabay-sabay, na nagpakawala ng isang dambuhalang alon ng puwersa na nagpatapon sa karamihan ng mga bagong estudyante palayo, kung saan tanging sina Zhang at Fang lamang ang nagawang manatiling nakatayo gamit ang huling patak ng kanilang lakas. Sa gitna ng tensyon ay lumitaw ang presidente ng universidad na si Yun na napapaligiran ng nakasisilaw na gintong aura, upang ipahayag ang pagsisimula ng isang malupit na kompetisyon. Agad silang dinala ni Instructor Tang sa isang espesyal na gusali ng pagsusulit na binubuo ng 4 na palapag, kung saan ipinaliwanag niya na ang pag-abot sa pinakatuktok ang magpapatunay na kabilang sila sa mga pinakamalalakas na estudyante, na magbibigay sa kanila ng karapatang pumili ng kanilang departamento. Nagbabala si Tang na 300 estudyante lamang ang maaaring makapasa, kaya naman kailangan nilang maglaban gamit ang mga sandata na nakakalat sa buong gusali. Sa sandaling magsimula ang labanan, walang pag-alinlangang sumugod ang lahat papasok at nagunahan sa pag-agaw ng mga sandata, na nagdulot ng kaguluhan sa unang palapag. Humarap si Fang kay Zhang nang may kumpiyansa at nangakong magkikita sila sa ika-4 na palapag bago mabilis na sumugod pasulong, kung saan madali niyang iniwasan ang mga pananambang, at tinalo ang 4 na estudyante ng may kamanghamanghang bilis at katumpakan upang marating ang ika-2 palapag. Samantala, abala si Zhang sa isang matinding labanan laban sa 2 pang estudyante sa ibaba. Bagaman nagawa niyang mapabagsak ang isa,
marahas siyang kinagat ng kalaban nang muli itong bumangon habang ang isa naman ay nagpakawala ng isang malakas na suntok diretso sa kanyang mukha, ngunit matigas ang kanyang loob at patuloy pa ring lumaban si Zhang. Makalipas ang ilang sandali, magkakasunod na nakarating ang mga unang kalahok sa ikaapat na palapag, kabilang ang tatlong babae kung saan hinimok ng isa sa kanila ang kaibigang si Yuna na ihinto na ang pagpapanggap na mahina at ipakita na ang tunay nitong lakas. Unti-unti nang napuno ang tuktok ng mga matatagumpay na kalahok, kabilang si Zhang na sugatan ngunit nangangakong maghihiganti, at si Fang na kasunod na sumulpot. Gayunpaman, ginulat ni Fang ang lahat ng hayagan niyang kutsain ang mga estudyante at ang buong hamon na tinawag niyang napakababaw, na agad namang nagpagalit sa kapwa mga kalahok at mga guro. Dahil dito, isang instructor ang nag-anunsyo sa speaker na parurusahan si Fang sa kanyang kawalang galang, sabay utos sa lahat na atakihin ito kapalit ng isang espesyal na gantimpala. Humarap ang isang estudyante kay Zhang upang tanungin kung sasali ba ito sa pag-atake, ngunit matatag na tumayo si Zhang sa tabi ng kanyang kaibigan. Isang marahas na labanan ng grupo ang sumiklab, kung saan nakatayo ng magtatalikod sina Fang at Zhang laban sa lahat habang nagagawa nilang talunin ang napakaraming kalaban gamit ang kanilang nagpupumiglas na lakas. Dahil sa lumalaking pagkadismaya, nagkasundo ang mga estudyante na maglunsad ng isang sabay-sabay at planadong pagsugod upang paghiwalayin ang dalawa. Pinuntirya ng isang grupo ang mga binti ni Fang na bahagya lang niyang naiwasan, habang si Zhang naman ay tinamaan ng isang biglaang sorpresang atake na nagpabagsak sa kanya at nag-alis sa kanya sa kompetisyon. Habang pinupuri ng mga guro ang babaeng nagpabagsak kay Zhang, ang kanilang pinakamalaking pagkamangha ay ang galing ni Fang na patuloy pa ring lumalaban ng nag-iisa laban sa napakaraming mga estudyante. Sa isang kritikal na sandali, kumain si Fang ng isang tableta ng enerhiya na agad na nagpataas ng antas ng kanyang lakas, bago tumalon ng napakataas sa hangin upang takasan ang kanyang mga kalaban habang ang lahat ay nakatitig sa kanya ng may matinding pagkabigla. Sa wakas ay natapos na rin ang oras ng labanan, at opisyal nang idineklara ni Tang si Fang bilang nagwagi sa kompetisyon. Kinabukasan, nagtipon-tipon ang mga estudyante upang pumili ng mga tagapagsanay na magtuturo sa kanila. Naakit ang pansin ni Fang sa isang guro na nagtago ng kanyang mga kakayahan noong seremonya ng pagtanggap, at sa kanyang gulat ay diretsahan nitong sinabi sa kanya na ito ang pinakaangkop na tagapagsanay para sa kanya. Ipinaliwanag ng guro na alam ng lahat sa unibersidad ang kanyang koneksyon kay Saki, at dahil malawak ang galit ng marami rito dahil sa patuloy nitong paggapi sa mga estudyante gamit ang napakalakas na puwersa, marami ang posibleng magalit sa pamamagitan ng pag-target kay Fang. Nagalok ang guro na protektahan siya at ibigay ang lahat ng kagamitang kailangan niya, kaya naman tinanggap ni Fang ang alok at nalaman na ang pangalan nito ay Fengro. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, isa pang estudyante na nagngangalang Xiaomi ang lumapit at nakiusap na maging mag-aaral din niya, na agad namang sinang-ayunan ni Fengro bago sila dinala sa kanyang pribadong tirahan. Naglatag ang guro ng ilang tableta ng enerhiya at inutusan si Fang na uminom ng dalawa sa mga ito. Kung saan nakaramdam ang binata ng matinding agos ng lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan, habang sinusunod ang utos na pagsamahin ang likas na enerhiya ng kanyang katawan sa epekto ng mga tableta, habang sinusunod niya ang utos na pagsamahin ang likas na enerhiya ng kanyang katawan sa epekto ng mga tableta, hanggang sa ganap na niyang makontrol ang kanilang epekto habang ang kanyang lakas ay pumapasok na sa isang ganap na bagong antas. Kinabukasan, natuklasan nating nagsasanay si Fang kasama ang babaeng naunang nagpabagsak kay Jiang Yuna. Habang seryoso silang nagsasanay, lumitaw si Profesor Fengro at ipinaalam sa kanila na ganap na mali ang kanilang pamamaraan ng pagsasanay, kaya upang magpakita ng halimbawa ay nagpakawala siya ng isang malakas na sipa sa isang kahoy na tabla sa kanyang harapan, na nagkahati ng malinis sa dalawa bago maingat na itinuro kay Fang ang tamang paraan. Sinubukan ni Fang na sundin ang itinuro ng guro, ngunit agad niyang napinsala ang kanyang binti, kaya naman nagreklamo siya na hindi na niya magawang makagalaw ng maayos. Bilang tugon, inutusan siya ni Fengro na pumunta sa tindahan ng paaralan at bumili ng espesyal na sapatos para sa pagsasanay upang maiwasan ang mga susunod pang pinsala, na agad namang binili ng binata bago mabilis na bumalik. Dinala ni Fengro sina Fang at Yuna sa bulwagan ng labanan upang doon ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay, gayunpaman ay natagpuan nila ang isang grupo ng mga estudyante na kasalukuyan ng nagsasanay sa loob. Iminungkahi ni Fang na lumipat na lamang sa ibang bulwagan, ngunit pinigilan siya ng mga estudyante roon na nagpahayag na minsan nang binugbog ng matindi ni Saki ang isa sa kanila, at ngayon ay balak nilang kay Fang ipabayad ang naging kapalit nito. Nang walang pag-alinlangan, may kumpiyansang tumalon si Fang sa ibabaw ng plataporma ng labanan, habang si Fengro naman ay mahinahon na inihayag na siya ang tatayong referee para sa laban.
Sinabi ng kalaban na minsan na siyang iniwan na nakahandusay sa higaan ni Saki sa loob ng 3 buong buwan, ngunit ngumisi lang si Fang at mapang-asar na sumagot na sa pagkakataong ito ay gagawin niyang 4 na buwan ang pananatili nito doon. Nagsimula ang laban habang masusing nanonood ang lahat, at pinakawalan ng kalaban ni Fang ang buong enerhiya nito upang sumugod gamit ang malakas na atake, ngunit walang kahirap-hirap na iniwasan at hinarang ni Fang ang bawat patama nito. Nagpakawala si Fang ng isang malakas na sipa na bagaman naharang ng kalaban at sinagot ng mabangis na hampas, tumanggi pa ring umatras ang binata habang patuloy na nagpapakawala ng mga mapang-uyam na salita. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Fengro at inutusan siyang gamitin ang mga teknik sa pagkontrol ng enerhiya, kaya naman agad na sumunod si Fang at nagpalabas ng isang napakalakas na kapangyarihan na gumulat sa lahat, bago sumugod pasulong upang maghatid ng isang napakalakas na sipa na agad nagpatumba sa kanyang kalaban at nag-alis ng malay nito. Ang mga kaibigan ng natalong estudyante ay nakatulalang walang nasabi, at ang isa sa kanila ay galit na nangakong maghihiganti kay Fang, subalit biglang lumitaw si Saki at mahinahon na nagpahayag na kung mayroon mang gustong lumaban ay diretsyong lumapit sa kanya na agad namang nagpatahimik sa lahat. Pagkatapos nito, dinala ni Saki sina Fang sa isang kalapit na restaurant upang ipaliwanag ang tungkol sa malaking paligsahan sa sining ng pakikipaglaban sa pagtingin ng mga universidad na gaganapin sa lalong madaling panahon, kung saan nais niyang lumahok si Fang dahil ipapalabas ito sa telebisyon at magbibigay ng pambihirang kasikatan. Kinabukasan, tinipon ng mga guro ang pinakamahuhusay na estudyante kabilang sina Fang at Jiang upang ihayag na sila ang kakatawan sa Wuhan University para sa paligsahang magsisimula sa loob ng 1 buwan. Opisyal na pinangalanan ni Tang si Fang bilang kapitan ng koponan at idineklara siyang pinakamalakas na estudyante sa kanilang lahat, na nag-iwan sa kanya ng isang napakalaking responsibilidad na dapat gampanan. Agad na nagsimula ang matinding pagsasanay ng grupo kung saan binigyan ang koponan ng mga bagong sandata, at isang araw habang nagsasanay si Fang ay nilapitan siya ni Fengro upang iabot ang isang espesyal na aklat, na naglalaman ng mga mahahalagang teknik na kailangan niyang pag-aralan ng mabuti upang magamit ng epektibo ang kanyang bagong sandata. Buong lakas at puspusang nag-aral at nagsanay si Fang, at mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa sumapit na ang pinakahihintay na paligsahan. Dumating ang mga kaibigan at kapatid na babae ni Fang upang suportahan siya, at kasama pa nga nila ang kilalang media na nakasubaybay na sa mga laban simula pa lang ng kwento. Pinuntahan sila ni Fang para bumati at siguraduhing maayos ang kanilang kalagayan, bago umalingaw ang malakas na boses ng tagapagbalita na hudyat ng opisyal na pagsisimula ng kompetisyon. Inutusan ng tagapagbalita ang lahat ng koponan na maghanda, at pagkatapos ay tinawag ang mga kapitan sa gitna ng arena para sa isang maikling laro na magpapasya kung sinong koponan ang unang sasalang sa laban. Humakbang ang mga kapitan patungo sa arena, at sa sandaling hinagis sa ere ang 4 na bola ay sabay-sabay na nagunahan ang lahat para makuha ang mga ito, dahil ang unang makasalo ng bola ang siyang magkakaroon ng karapatang mag-umpisa sa laban. Naging napakatindi at magulo ang agawan bago nagsimula ang unang laban sa pagitan ng dalawang magkatunggaling koponan, kung saan nagtapat ang isang binatang may puting buhok na nagngangalang Sean laban sa kanyang kalabang si Rico. Pinakawalan ng dalawang mandirigma ang kanilang buong lakas at mabilis na sumugod sa isa't isa, subalit malinaw na mas malakas si Sean, dahil walang kahirap-hirap niyang sinalo ang bawat atake bago nagpakawala ng isang malakas na atake na labis na nagpagulat sa mga manunood. Galit na galit si Rico at buong lakas na isinaksak ang kanyang sibat pasulong nang hindi nalalamang napagplanuhan na pala ni Sean ang kanyang susunod na hakbang. Bumaon ang sibat sa tiyan ng kanyang kalaban, ngunit mapilit pa ring nagpatuloy sa pakikipaglaban si Rico. Bigla namang bumunot si Sean ng isang nakatagong espada mula mismo sa loob ng sibat, maliksi niyang iniwasan ang susunod na atake, at itinapat ang sandata sa leeg ni Rico upang angkinin ang tagumpay habang humahanga ang mga manunood sa tindi at kapanapanabik na takbo ng paligsahan. Nagpatuloy ang mga laban ng iba't ibang universidad ng sunod-sunod, hanggang sa sumapit na sa wakas ang pagkakataon ng Wuhan University. Sabik na sabik ang lahat na mapanood ang ipapakitang gilas ni Fang, at maging ang kanyang ama ay maagang umalis sa trabaho para lamang mapanood ang laban ng kanyang anak. Humakbang si Fang patungo sa arena kung saan ang naging katapat niya ay ang mandirigmang nagngangalang John. Walang ipinakitang galang si Fang sa kanya at hayagan pa niya itong kinutya sa harap ng lahat, kaya dahil sa matinding galit sa tinamasang kahihiyan ay mabilis na sumugod si John. Madaling naharangan ni Fang ang atake nito at gumanti ng isang napakalakas na hampas na nagpatilapon kay John sa loob lamang ng ilang segundo, bago niya tinipon ang lahat ng kanyang lakas para sa isang mapanganib at huling atake na tuluyang dumurog sa sandata ng kalaban. Itinutok niya ang kanyang sariling sandata sa mukha nito na nagpuwersa kay John na agad na sumuko,
at nang bumalik ito sa kanyang koponan ay sinubukan siyang pasiglahin ng kanilang kapitan, habang itinuro naman ng isa pa nilang kasamahan na tiyak na naubos ang malaking bahagi ng lakas ni Fang sa laban na iyon. Ngunit agad na nabura ang hinalang iyon nang makita nilang mahinahon na kumain si Fang ng isang energy pill. Inakala nilang matatagalan bago gumana ang tableta, ngunit laking gulat na lamang nila nang tuluyang bumalik ang buong lakas ni Fang sa loob lamang ng ilang segundo. Nang matanto ng kapitan kung gaano kaabnormal ang kanilang kalaban, inutusan niya ang susunod na lalaban na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya dahil maliwanag na hindi ordinaryong katunggali ang kanilang kinakaharap. Sa pagsisimula ng susunod na round, nagbibigay pa lamang si Fang ng kanyang magalang na pagpupugay, nang bigla na lang sumugod ang kanyang kalaban ng walang babala. Agad na napansin ng tagapagbalita na ang diskarte ng kalaban ay nakatutok sa sugatang binti ni Fang upang samantalahin ang naging kahinaan nito noon, subalit na paghandaan na ito ng binata at buong husay niyang nasangga ang bawat patama na nagdulot ng mas matinding labanan. Pagkatapos, sa isang biglaang kapanapanabik na tagpo, nagawang agawin ng kalaban ni Fang ang kanyang sandata at nagpakawala ng isang napakalakas na patama na nagpatalsik kay Fang sa kabilang panig ng arena, bago mabilis na sumugod ang kalaban upang itutok ang sandata sa kanyang mukha habang pinapasuko na siya nito. Sa puntong iyon ay tila tapos na ang laban, ngunit hindi pa handa si Fang na tanggapin ang pagkatalo ng ganoon na lamang. Sa isang iglap ay kumilos si Fang sa pambihirang bilis upang lumikha ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang kalaban, bago niya pinakawalan ang lahat ng kanyang lakas na naging dahilan upang sumabog ang isang makapangyarihang aura sa harap ng mga mata ng lahat. Sa loob ng ilang segundo, sumugod siya pasulong at nagpakawala ng isang napakalakas na sipal na nagpabagsak sa kanyang kalaban sa lupa upang masungkit ang tagumpay sa ikalawang round. Nabigla ang lahat ng nasa arena sa antas ng lakas na kanyang ipinamalas, at maging ang kanyang pamilya na nanunood mula sa mga upuan ay hindi na itago ang kanilang gulat sa laki ng kanyang iniunlad. Nagapoy naman sa galit ang kapitan ng kabilang koponan habang pinapanood na sunod-sunod na natatalo ang kanyang mga kasamahan, kaya naman upang mapigilan si Fang ay nagpasya siyang harapin ito ng personal sa ikatlong round. Tumalon ang kapitan patungo sa arena na nagngangalang Will, at agad niyang inatake si Fang ng walang pag-alinlangan habang buong husay namang iniwasan ng binata ang bawat saksak at atake nito. Walang tigil siyang sinugod ni Will upang hindi siya bigyan ng pagkakataong makapagpahinga, na ipinaliwanag ng tagapagbalita na isang diskarte upang pigilan si Fang na magkaroon ng pagkakataong uminom ng mga energy pill. Ngunit ginulat ni Fang ang lahat ng bigla niyang gamitin ang flying technique upang lumipad pataas sa ere ng walang babala, na labis na nagpamangha sa mga manunood habang mabilis siyang lumulunok ng ilang piraso ng energy pill sa himpapawid. Ilang sandali pa ay muli siyang bumaba sa arena, handang-handa na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Sabay na sumugod ang dalawa hawak ang kani-kanilang sandata at marahas na nagtagpo sa gitna. Biglang pinalabas ni Will ang kanyang buong lakas, at sa sobrang tindi ng enerhiyang umagos sa kanyang katawan ay napunit ang kanyang mga damit. Sinubukan siyang sipain ni Fang, ngunit napagtanto nitong mas lumakas ng husto ang kanyang kalaban kaya hindi man lang niya ito magawang matamaan. Humaba ang labanan hanggang sa kapansin-pansin ang pagod sa dalawang mandirigma, at sa huli ay namagitan ang referee upang patigilan ang laban nang maubos ang takdang oras. Matapos suriin ang pinsalang natamo ng bawat panig, idineklarang panalo si Fang dahil mas malaking pinsala ang nagawa niya sa kanyang kalaban. Matapos ang round, uminom si Fang ng isa pang energy pill upang maibalik ang kanyang lakas bilang paghahanda sa kasunod na tapatan, habang si Will naman ay nangakong magsisikap pa sa pagsasanay upang balang araw ay muling labanan ang binata. Samantala, napunta naman ang eksena kay Saki na kasama ang kanyang katabi sa isang madilim na kuweba sa kaibuturan ng bundok, kung saan nakatayo silang nagmamasid sa isang dambuhalang pintuan na binabantayan ng mga lalaking nakamaskara upang pilit na makapasok sa loob. Kinabukasan, opisyal nang inihayag ang mga resulta ng unang araw kung saan matagumpay na nakapasok sa ikalawang round ang koponan ng Wuhan University. Habang naghahanda ang koponan na pumasok sa arena, ipinaalam sa kanila ni Propesor Tang na hindi muna makakalaban si Fang sa araw na iyon dahil napag-aralan na ng mga kalaban ang estilo nito, bukod pa sa naging makasarili si Fang noong nakaraang araw nang hindi man lang bigyan ng pagkakataong sumalang ang kanyang mga kagrupo. Tinanggap naman ni Fang ang desisyon ng walang reklamo, at nagpasya na manatili muna sa gilid upang manood. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang estratehiya, pumasok ang isa sa mga tagapangasiwa ng paligsahan at pinapapunta na sila agad sa arena. Bago umalis, nakiusap si Zhang kay Fang na magtiwala sa kanila at sinigurong makakamit nila ang tagumpay ng hindi nangangailangan ng kanyang tulong, na labis namang ikinatuwa at ipinagmalaki ng kapitan. Nang humakbang ang koponan papasok sa arena,
Nagulat ang mga manunood pati na ang kalabang koponan dahil wala roon si Fang, bago siya biglang lumitaw sa pwesto ng mga manunood, at sumigaw na doon na lamang niya susuportahan ang kanyang mga kasamahan. Nagsimula na agad ang unang laban kung saan si Yuna ang sumabak laban sa kanyang katunggali na si Kong na mula sa koponan ni Sean. Buong lakas na sumugod si Kong kay Yuna, ngunit naharangan niya ito gamit lamang ang kanyang mga bisig habang bumabawi ng sarili niyang malalakas na sipa at suntok. Agad na naging matindi ang bakbakan, subalit halatang si Kong ang may bentahe pagdating sa likas na lakas ng katawan habang paulit-ulit itong umatake gamit ang kanyang sandata. Kalaunan ay nagsimula ng matanggal ang balat sa mga kamay ni Yuna dahil sa tindi ng mga banggaan, at sa huli ay tinamaan siya ng isang napakalakas na palo na nagpatilapon sa kanya ng paulit-ulit pabalik. Sinamantala ni Kong ang pagkakataon at sumugod pasulong upang tapusin na ang laban, ngunit gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, nagpakawala si Yuna ng isang biglaang sipa na nagpabagsak kay Kong sa lupa na hindi na nakabangon pagkatapos nyon. Dahil doon ay nakuha niya ang panalo sa unang round, ngunit matapos ang tagumpay ay binuhat siya ng mga mediko palabas, nang mapag-alaman na nabali pala ang kanyang braso na mga ngailangan ng 3 buwan upang tuluyang gumaling. Nagsimula na ang ikalawang round sa pagitan ni Zhang at ng kanyang kalaban na si Sean. Pumasok si Zhang sa arena na punong-puno ng kumpiyansa at diretso siyang sumugod sa kanyang kalaban gamit ang kanyang buong lakas, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang pambihirang bilis ni Sean na biglang naglaho sa kanyang paningin, at muling lumitaw sa kanyang likuran at sabay pakawala ng sunod-sunod na patama. Dahil sa walang humpay na pag-atake, naitapon si Zhang paitaas sa hangin kung saan hinagis ni Sean ang kanyang sibat gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit bahagya lamang itong naiwasan ni Zhang. Kamanghamanghang lumipad ang sibat patungo sa pwesto ng mga manunood, bago ito pinigilan ng referee sa huling segundo upang maiwasan ang isang malaking sakuna. Habang nakuha ng referee ang atensyon ni Sean, sinamantala ni Zhang ang pagkakataon at pinakawalan ang isang direktang suntok sa mukha nito. Subalit bahagya lamang naramdaman ni Sean ang natanggap na patama, at sa halip ay mabilis na ginamit ang kanyang sibat upang saksakin si Zhang sa tiyan na nag-iwan ng matinding tensyon sa buong arena. Sa kabila ng kanyang natamong matinding pinsala, buong tapang na tumanggi si Zhang na sumuko sa laban. Hindi naman siya binigyan ni Sean ng pagkakataong makabawi, at agad nitong hinugot ang isang nakatagong espada mula sa mismong loob ng kanyang sibat, na nagbunyag sa dalawahang gamit ng kanyang nakamamatay na sandata. Sumugod si Sean upang tapusin na ang laban, ngunit mabilis na pumagitna si Instructor Tang upang ihayag ang pagsuko ni Zhang upang mailigtas lamang ang buhay nito. Habang binuhat ng mga mediko si Zhang paalis, unti-unti nang naging malinaw na isa-isang bumabagsak ang koponan ni Fang. Dahil dito, uminit ang ulo ng isa sa mga babaeng miyembro ng koponan na sinasabi na maghihiganti para sa kanyang mga kasamahan, kaya naman agad siyang tumalon patungo sa arena upang labanan si Sean sa ikatlong round. Napansin ni Sean na walang dalang sandata ang babae kaya bilang paggalang ay itinapon din niya ang kanyang sibat upang lumaban gamit lamang ang kanyang mga kamao. Umatake ng may pambihirang bilis ang babae, at bagaman naharangan ni Sean ang unang patama ay nabigla siya ng isang napakalakas na bawi sa ulo na nagpasuray sa kanya. Sa kritikal na sandaling handa ng magpakawala ng ikalawang mapagpasyang atake ang babae, mabilis na hinugot ni Sean ang nakatagong espada at isinaksak ito sa balikat ng kalaban. Sa kabila ng saksak ay tumanggi pa ring sumuko ang babae, at sa halip ay mahigpit niyang sinunggaban si Sean upang pakawalan ang isang huling kamaos sa ulo nito na nagpatumba sa kanilang dalawa. Dahil kapwa naubusan ng lakas ang dalawang mandirigma, napilitan ng referee na ideklara ang round bilang isang draw. Samantala, lumipat ang eksena kay Saki na mabilis na tumatakbo sa loob ng isang kuweba habang daladala ang isang dambuhalang kristal habang tinutugis sila ng mga nakamaskarang lalaki, kaya naman napilitan siyang itapon ang kristal sa gilid upang mas mabilis silang makatakas. Nagbalik ang kwento sa paligsahan kung saan nakuha ng koponan ni Sean ang bentahe matapos mapabagsak ang isa pang miyembro ng Wuhan University, bagaman may ilan pa ring kasamahan si Fang ang nagtagumpay sa kanilang mga tapatan upang manatili sa torneo. Kinaumagahan, tinipon ni Instructor Tang ang mga natalong estudyante upang bigyan sila ng lakas ng loob at pinuri ang kanilang ipinamalas na katapangan, bago niya inutusan si Fang na bilang kapitan ay itaas ang moral ng kanyang mga kasamahan. Habang nagpapakita ng suporta si Fang, biglang sumulpot si Fengro na may halong pangungutyang binaliwala ang kakayahan ng mga estudyante ni Tang, ngunit kumpiyansang sumagot si Fang na hindi pa natatapos ang torneo at ang tunay na paghatol ay darating sa huling bahagi ng laban. Sa pagsapit ng ikatlong araw ng paligsahan, dalawang mandirigma na lamang ang natitira sa koponan ni Fang, sina Yuna at Jin.
Unang sumabak si Jin laban sa isang dambuhala at nakatatakot na kalaban, at sa kabila ng kanyang mabibilis na patama ay marahas siyang sinunggaban ng higanteng tao sa kanyang guwantes at inikot-ikot sa hangin na parang nasa loob ng isang blender. Sa desperasyon na mabago ang takbo ng laban, pinasabog ni Jin ang kanyang guwantes ng direkta sa mukha ng kalaban, subalit mabilis na bumangon ang higante at nagpakawala ng isang malakas na suntok na tuluyang nagpatumba kay Jin. Sa kabila ng matinding pagkapagod ay nagpumilit pa ring lumaban ang higante para sa susunod na round, kung saan ang natitirang si Luna na lamang ang tanging pag-asa ng koponan ni Fang. Bago pumasok sa arena ay kumain muna si Luna ng isang energy pill upang ihanda ang sarili, ngunit sa kanyang pagtapak sa loob ay agad siyang binalibag ng isang malakas na hataw ng higante na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Habang naghahanda ang tagapagbalita na ideklara ang panalo ng higante, laking gulat ng lahat nang muling tumayo si Luna na ganap na bumalik ang lakas dahil sa tableta, habang ang kanyang kalaban naman ay biglang natumba at nawalan ng malay dahil sa sobrang pagkapagod na siyang nagbigay ng panalo kay Luna. Agad namang humakbang pasulong ang mandirigmang nagpabagsak kay Zhang noon upang personal na tanggalin si Luna, at sa pagsisimula ng kanilang laban ay walang awa nitong kinutya at iniwasan ang mga atake ng babae, na nagtulak kay Luna na ilabas na ang lahat ng kanyang nakatagong lakas. Bigla siyang lumikha ng maraming kopya ng kanyang sarili at sabay-sabay na sumugod sa kanyang kalaban. Ngunit mabilis na napansin ng kalaban ang kanyang presensya, hinawakan ang kanyang totoong katawan, at marahas siyang ibinalibag sa lupa. Sinundan pa ito ng walang awang serye ng mga atake na muntik nang magdulot ng kanyang kamatayan, kaya naman naniwala ang lahat ng nanunood na tiyak na ang kanyang pagkatalo. Sa kritikal na sandaling iyon, mabilis na dumating si Fang at hinarang ang nakamamatay na atake gamit ang kanyang sandata. Agad na idineklara ni Fang ang pagsuko ni Luna at inanunsyong siya ang lalaban kapalit nito. Sa sandaling lumingon at umalis si Luna sa arena, sabay na sumugod si Fang at ang kanyang kalaban na parang mga nagngangalit na oso. Buong tiwalang sinabi ni Fang sa kalaban na ang tunay niyang layunin ay maabot si Sean na ang kapitan ng koponan. Pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na patama na nagpatilapon sa kalaban palabas mismo ng arena. Dahil dito, wala nang nagawa si Sean kundi ang pumasok na rin sa laban, agad siyang sumugod kay Fang, at hinarap naman siya nito ng buong tapang. Isang marahas na tapatan ang sumiklab sa pagitan nila habang walang tigil ang kanilang pagpapalitan ng mga atake. Sa pagkakataong ito, magkapantay ang lakas ng dalawang mandirigma, at walang sino man ang madaling makalamang. Nagpakawala si Fang ng isang dambuhalang alon ng enerhiya patungo kay Sean, subalit buong sining itong naharang ni Sean, at sa isang iglap ay nagawa nitong magpatama ng isang napakalakas na suntok sa ulo ni Fang. Nayanig ng husto si Fang sa ataking iyon, ngunit tumanggi siyang sumuko at patuloy na lumaban, at malinaw na umabot na sa rurok ang kanilang sagupaan. Nang walang babala, nagpakawala si Sean ng isang mapangwasak na teknik ng enerhiya na hindi naiwasan ni Fang. Sinubukan niya itong harangan gamit ang kanyang sandata, ngunit naging napakabigat ng puwersa kaya nawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, natagpuan muli ng kanyang sarili ang loob ng kanyang mahiwagang mundo ng sistema. Doon ay dumaloy ang isang napakalaking enerhiya sa kanyang katawan na ganap na nagbalik ng kanyang lakas, at biglang nagkamalay si Fang at mabilis na napabalikwas ng may kamanghamanghang bilis. Sumugod siya kay Sean habang nagpapakawala ng atake ng enerhiya na may anyo ng isang mabangis na tigre, at walang humpay niya itong inatake, kaya hindi na nabigyan ng pagkakataon si Sean na ipagtanggol ang sarili. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang sandata ng may pambihirang galing na tuluyang nagpaatras sa kalaban. Nang subukan ni Sean na iharang ang sarili niyang sandata, agad itong nadurog sa ilalim ng nagpupumiglas na lakas ni Fang. Habang may pagkakataon, ibinigay ni Fang ang huling patama na nagpabagsak kay Sean ng walang malay, at agad na idineklara ng referee si Fang bilang nagwagi at kinoronahan siyang kampyon ng paligsahan. Isa itong makasaysayang tagumpay na nagpatunay ng walang alinlangan na siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat. Kinaumagahan, nakaupo si Fang sa loob ng kanyang tirahan sa unibersidad upang magsanay at magpalakas ng kanyang enerhiya. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa iisang layunin, ang maging sapat ang lakas upang wala nang makatalo pa sa kanya muli. Matapos ang pagsasanay, lumabas siya para mamasyal kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kapatid na babae, kung saan ang paligid ay napakapayapa at puno ng kaligayahan. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung saan niya balak pumunta ng bakasyon, at sinabi niya sa kanila na uuwi siya sa kanilang probinsya dahil labis na niyang namimiss ang kanyang pamilya. Pagkaraan ng ilang oras, naghanda na siya para sa biyahe at sumakay sa tren pabalik sa kanilang lungsod.
Pagkarating doon, nagpaalam na siya sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang maglakad sa mga kalye kasama ang kanyang kapatid. Nakaramdam siya ng matinding saya habang pinagninilayan ang lahat ng kanyang mga narating, at habang naglalakad ang magkapatid sa lungsod, isang marangyang kotse ang biglang huminto sa kanilang tabi. Isang lalaki ang bumaba na bakas ang labis na kasiyahan at mabilis na lumapit sa kanya, at sinabi nito kay Fang kung gaano siya kahanga-hanga sa kanyang pambihirang lakas at humingi ng kanyang autograph. Sa loob ng ilang sandali, dinaluhan na rin siya ng iba pang mga kabataan upang humingi ng pirma, at doon tuluyang napagtanto ni Fang na sikat na nga siya. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, mainit siyang tinanggap ng kanyang pamilya, at kitang-kita ang labis na kaligayahan sa mukha ng mga ito. Dumiretso agad siya sa kanyang silid at mabilis na nakatulog dahil sa matinding pagod, at sa mga sumunod na araw ay nagpasya siyang lumabas para maglakad muli. Subalit habang namamasyal, bigla siyang pinatigil ng isang opisyal ng pamahalaan mula sa lungsod. Noong una, akala ni Fang ay may nagawa siyang pagkakamali kaya mabilis niyang iginiit na wala siyang kasalanan, ngunit pinatatag naman ng opisyal ang kanyang loob at ipinaliwanag na nais lamang nitong makipag-usap sa isang mahalagang bagay. Sinabi nito kay Fang na ang kanyang natatanging galing sa paligsahan ay nakapukaw sa interes ng maraming mamumuhunan, at ipinaliwanag din nito na ang lungsod mismo ay naging tanyag sa paghubog ng mga mahuhusay na mandirigma na gaya ni Fang at Saki. Pagkatapos ay ipinahayag ng opisyal na nais ng pamahalaan na magpakita ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bagong bahay na angkop sa kanyang katayuan. Idinagdag din nito na si Saki ang nagmungkahi ng ideyang iyon sa paniniwalang labis nitong mapapasaya si Fang. Lubos na nabigla si Fang sa hindi inaasahang kabutihang loob na iyon, kaya naman nang umalis ang opisyal, agad niyang tinawagan si Saki upang magpasalamat sa lahat ng tulong nito. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, isinama ni Fang ang kanyang pamilya upang makita ang kanilang bagong tirahan. Sa sandaling dumating sila doon, walang nakapagsalita sa kanila dahil sa sobrang laki at kagandahan ng bahay. Habang may malawak na ngiti sa mga labi, sinabi ni Fang sa kanila na sa wakas ay tapos na ang kanilang mga araw ng kahirapan. Hindi naman napigilan ng kanyang ina ang mapaluha sa labis na kaligayahan, habang ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya na may nag-uumapaw na kapurihan. Mabilis na lumipas ang bakasyon sa isang mainit at masayang kapaligiran kasama ang kanyang pamilya, kaya naman nang matapos ito ay walang nagawa si Fang kundi bumalik sa unibersidad upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pagkarating niya ay nakipagkwentuhan agad siya sa kanyang mga kaibigan, subalit laking gulat niya nang makatanggap ng tawag mula kay Saki na nag-uutos sa kanyang magtungo sa unibersidad kasama ang kanyang koponan. Bagaman nagtaka sa kakaibang hiling na ito, minabuti ni Fang na sumunod at tinipon ang kanyang mga kasamahan upang sabay-sabay na maglakbay patungo sa paaralan ni Saki. Pagtapak nila roon, agad na ibinunyag ni Saki ang kanyang balak na mag-organisa ng isang labanan sa martial arts sa pagitan ng kanilang dalawang unibersidad, kung saan nais niyang ang koponan ni Fang ang maging pambato ng kanilang panig. Noong una ay handa nang tumanggi si Fang, subalit dahil sa matinding panggigipit at panghihikayat ng kanyang mga kasamahan na labis na nasabik ay napasubo na rin siya sa bagong hamon. Kaagad na kinausap ni Fang si Instructor Tang ng gabing iyon habang inihahanda ang arena upang ipaalam ang nangyari at humingi ng mga kagamitang makatutulong para mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Nagalit ng husto si Tang dahil nagdesisyon ang mga ito nang hindi muna sumasangguni sa kanya, gayunpaman ay pumayag din siyang tumulong sa huli at ipinadala kay Fengro ang mga kagamitang kailangan ni Fang. Buong pusong nagpasalamat ang binata at sinimulan ng ihanda ang kanyang sarili sa mental na paraan dahil alam niyang mas malalakas ang makakalaban niya ngayon kumpara noon. Nang sumapit ang araw ng paligsahan, umakyat si Saki sa entablado upang ihayag na kapag natalo ang kanyang unibersidad ay mapipilitan silang ibigay sa koponan ni Fang ang 10% ng kanilang mga kagamitan sa loob ng buong buwan. Agad na nagprotesta sa galit ang mga estudyante roon, subalit malamig silang sinabihan ng presidente ng unibersidad na ang sinumang hindi sumasang-ayon ay malayang lumayas sa paaralan, na nagpatahimik sa buong arena at nagpilit sa lahat na lumaban ng buong lakas. Sa pagsisimula ng unang tapatan, si Cao Li ang unang sumabak mula sa koponan ni Fang laban sa kalabang si Zeus. Inilabas ni Zeus ang kanyang enerhiya at ginawang mahabang lubid ang kanyang sandata upang igapos ang katawan ni Cao Li. Subalit mabilis na nakalayas ang binata gamit ang kanyang kahanga-hangang bilis, bago nagpakawala ng isang napakalakas na sipa na nagpawalang malay kay Zeus upang makuha ang kanilang unang panalo. Kasunod nito, si Fang na ang sumalang sa arena na agad na nagdulot ng sukdulang pananabik sa mga manunood dahil sa kanyang kasikatan.
Nagulat ang lahat nang makitang isang babae ang kanyang makakatapat, at agad na biniro ito ni Fang na naging dahilan upang sumugod ang babae gamit ang lahat ng kanyang puot at lakas. Swabe lang na iniwasan ni Fang ang mga atake nito habang patuloy sa kanyang pang-aasar, hanggang sa hinamon siya ng babaeng huminto sa pagdalaw kung tunay siyang lalaki. Tinanggap ni Fang ang hamon at sa perpektong pagkakataon ay ginamit ang kanyang enerhiya upang magpakawala ng isang mapaminsalang patama na nagpabagsak sa babae ng tuluyan. Ang sumunod na kalaban ay umakyat din sa arena at buong pagmamalaki na nagpakilala, ngunit dahil walang kahit anong interes si Fang na makinig ay nagpakawala siya ng isang napakatinding banat na nagtapos sa laban bago pa man ito tuluyang magsimula. Nagpatuloy ang kanyang sunod-sunod na madaling panalo habang mahinahon siyang kumain ng isang energy pill upang maibalik ang kanyang lakas, na labis namang ikinamangha ng mga guro na ngayon lang nakakita ng isang estudyanteng may ganoong pambihirang kakayahan. Pumasok naman sa arena ang ikatlong kalaban na sa hitsura pa lang ay halatang napakalakas, subalit na natiling walang pakialam si Fang at kumpiyansang ibinato ang kanyang sandata sa kanyang mga kaibigan upang makipaglaban gamit lamang ang hubad na kamay. Sa pagsisimula ng round, walang tigil na nagpaulan ng mga suntok ang dalawang panig, kung saan mabilis na naging malinaw na ang kalaban ang may bentahe sa lakas ng katawan dahil madali nitong napigilan ang mga atake ni Fang. Habang lumilipas ang oras ay patuloy na tumitindi ang pressure kay Fang na sumubok magpakawala ng isang dambuhalang enerhiya at malakas na sipa, subalit nasalo pa rin ito ng kanyang kalaban na gumanti naman ng isang malakas na patama na nagpabagsak sa binata sa sahig. Ibinuhos ng kalaban ang buong lakas nito at muntik nang tapusin ang laban sa mismong sandaling iyon, gayunpaman ay matigas ang loob na pinilit pa rin ni Fang na tumayo sa kanyang sariling mga paa. Nagpatuloy ang labanan sa isang napakatinding antas hanggang sa tuluyan nang nawalan ng pasensya si Fang, na naging hudyat upang ilabas na niya ang kanyang tunay at mapanirang kapangyarihan upang baliktarin ang sitwasyon. Hinawakan ni Fang sa ulo ang kanyang kalaban at walang awa itong pinagbabayo ng malalakas na atake bago tinapos sa isang nagngangalit na sipa na nagpalabas dito sa dulo ng arena, kung saan agad na dumaan ang takot sa mga natitirang estudyante kaya walang sino man sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Saki sa arena at matinding pinagalitan ang kanyang mga mag-aaral kung saan tinawag niya silang mga duwag dahil lamang natatakot silang lumaban sa isang mas malakas sa kanila, na siyang muling nagpaalam sa kanilang determinasyon na magsanay ng mas mabuti at bumalik ng mas malakas sa hinaharap. Matapos ang kompetisyon na nagtapos sa tagumpay ng koponan ni Fang, isinama ng guro sina Fang at Saki sa kanyang opisina upang sabihan si Fang na karapat-dapat ito sa isang espesyal na gantimpala, dahil sa kanyang kahangahangang galing sabay abot ng isang libro na naglalaman ng mga pambihirang teknik sa pakikipaglaban na magbibigay sa kanya ng higit na lakas. Malugod na nagpasalamat si Fang, ngunit ang tunay na intensyon ay dumating nang hikayatin siya ng guro ng pagkakataong pumasok sa militar pagkatapos ng kanyang pagtatapos dahil ang kanyang talento ay bagay para sa tungkuling ito, bagaman hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Fang at sinabi na lamang na pag-isipan niya muna ito. Naging malalim ang iniisip ni Fang dahil sa alok na iyon, at kinabukasan habang naglalakad siya sa universidad patungo sa lugar kung saan sila magkikita ni Fengro, nagulat siya nang makita si Zhang na kaibigan ni Saki na kinakaharap ang isang estudyante. Biglang may sumulpot na isa pang individual at inatake si Zhang upang ipagtanggol ang kawawang mag-aaral na mabilis namang naging sentro ng atensyon ng lahat, ngunit nakahanda at madaling sinanggan ni Zhang ang atake sabay seryosong sinabi na pababagsakin niya ang kalaban nang hindi man lang gumagamit ng anumang sandata. Isang mabilis at mainit na laban ang sumiklab sa pagitan nila, ngunit kitang-kita ang kalamangan ni Zhang mula pa lang sa simula dahil halos hindi makasabay ang kanyang kalaban, at matapos magwagi ay lumapit si Zhang kay Fang upang malugod itong batiin. Eksakto namang dumating si Fengro at sinabihan si Zhang ng isang malakas na patama bago ito pinagalitan, dahil sa pinsalang ginawa sa paligid at inutusang ayusin ito o bayaran ang lahat ng nasira. Pagkatapos ay dinala niya si Fang sa isang kakaibang lugar sa kaibuturan ng universidad, kung saan itinuro niya ang isang silid sa kanilang likuran na kilala bilang Special Training Chamber na magpapataas ng husto sa kanyang kapangyarihan. Agad na pumasok si Fang sa loob at nagsimulang humigop ng enerhiya, ngunit naging mas mahirap ang gawain kaysa sa kanyang inaasahan dahil sa napakatinding kapal ng enerhiya sa loob nito, subalit nagawa pa rin niyang pasunurin at kontrolin ang puwersang ito. Sa gulat ng lahat, mabilis na umakyat ang antas ng kanyang lakas at binalot siya ng isang makapangyarihang aura na nagpapatunay na nalampasan na niya ang kanyang dating limitasyon, kung saan napagtanto agad ni Fengro na malapit nang marating ni Fang ang isang ganap na bagong antas na siyang simula ng isang mas mapanganib na yugto sa kanyang paglalakbay. Nanood si Fengro ng may halong pagkabigla dahil hindi niya akalaing ganoon kabilis at kadaling makakamit ni Fang ang ganoong pag-unlad,
lalo pa at napakabihirang may makakontrol sa enerhiya ng silid na may natatanging kakayahan na sumipsip at umubos ng lakas ng sino mang pumasok dito. Nang sa wakas ay lumabas si Fang mula sa silid, sinabi niya sa kanyang guro na kailangan niya ng pahinga matapos ang nakakapagod na pagsasanay. Bagamat mukha siyang lupaypay ay bakas naman sa kanya ang matinding pananabik dahil sa nakamit na pag-unlad, habang tinitingnan na lamang siya ni Fengro nang may paghanga bago siya pinayagang umalis upang magpalamig at magpalakas. Samantala, lumipat ang eksena kay Pangulong Yu na seryosong nakikipag-usap sa kanyang kinatawan sa loob ng kanyang opisina kung saan kitang-kita ang pangamba sa kanilang mga mukha na tila ba may malaking panganib na paparating. Sa gitna ng kanilang usapan, nabunyag na nagpadala na sila ng ilang guro sa isang misteryosong lugar na kung tawagin ay Gate World, at ipinaalam naman ng kinatawan kay Yu na dumating na ang oras upang magpadala na rin ng mga estudyante upang matuto silang ipagtanggol ang kanilang tinubuang bayan. Nang gabing iyon, habang naglalakad mag-isa si Fang sa mga pasilyo ng unibersidad, bigla siyang pinatigil ni Luna upang itanong kung nakita ba nito si Instructor Bai dahil matagal-tagal na niya itong hindi mahanap. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang nakarinig ng mga hiyawan ng mga estudyante sa kalayuan na nagsasabing nakabalik na ang mga guro mula sa Gate World, kaya nagmamadaling tumakbo sina Fang at Luna patungo sa pinagmumulan ng ingay upang tingnan ang nangyayari. Doon ay nakita nila si Bai na bumababa mula sa bus, ngunit ang nakakapanghilakbot na katotohanan ay tuluyan ng naputol ang isa nitong braso, habang dumating naman si Pangulong Yu at ang iba pang mga guro, at sa kanilang likuran ay unti-unting binababa mula sa bus ang mga walang buhay na katawan ng ilang instructor ng unibersidad. Agad na nabalot ng pighati ang buong unibersidad at isang marangal na libing ang idinaos para sa mga guro na nagbuwis ng buhay kung saan ang lahat ay labis na nagulantang at nagluksa. Kinabukasan ay tinipon ni Instructor Bai si Fang at ang kanyang mga kasamahan upang ipaliwanag ang buong katotohanan tungkol sa Gate World, dahil naniniwala siya na dumating na ang takdang panahon upang malaman nila kung ano ang naghihintay sa kanila sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Instructor Bai na nagsimula ang lahat 700 taon na ang nakalilipas, nang halos sirain ng isang napakalakas na lindol ang daigdig, kung saan lumitaw ang isang misteryosong pintuan na patungo sa kabilang mundo na punong-puno ng mga nakakatakot na nilalang. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, at natuklasan ng mga makapangyarihang mandirigmang nakaligtas na ang kabilang mundo ay mas malaki ng maraming beses sa daigdig at naghahangad na sakupin ito, kaya kapag nawasak ang mga pintuan ay magsisimula ang tunay na digmaan. Ang mga paghahayag na ito ay nagdulot ng matinding takot kina Fang at sa kanyang mga kaibigan, matapos na pagtanto na mas matindi ito kaysa sa mga pagsasanay at paligsahan sa unibersidad. Pagkatapos ay hiniling ni Bai kay Fengro na siya muna ang humawak sa pagsasanay ni Luna dahil sa kanyang pinsala, samantalang humingi naman si Fang ng karagdagang kagamitan kay Fengro upang mapalakas ang kanyang sarili. Pinagbigyan naman ng guro sa kondisyong maghahatid ang binata ng mensahe sa kanyang dating asawa, kasabay ng babala na ang lalaking iyon ay napakahaba ng pasensya, ngunit may napakainit na ulo at napakalakas na kapangyarihan. Nagpasya si Fang na isama sina Zhang at Zhao sa kanyang misyon kung saan sama-sama silang naglakbay patungo sa tahanan ng lalaki. Nang makarating sila doon, nagtago muna sina Fang at Zhao sa malayo habang si Zhang naman ang mag-isang lumapit upang iabot ang mensahe bago lumabas ang dalawa, subalit nang malaman ng lalaki na si Fang ay estudyante pala ni Fengro, agad nitong binigyan ng isang napakalakas na suntok ang binata na nagpatilapon sa kanya pabalik. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Zhang kay Fang na ang lalaki na nagngangalang Fo ay dating asawa ni Fengro na namuhay ng masaya kasama ang kanilang batang anak na babae, ngunit isang araw ay isinama ni Fo ang bata sa kabilang mundo. Habang abala ito sa pakikipaglaban ay naiwang mag-isa ang bata na pinapalibutan at pinatay ng mga halimaw, dahilan upang iwan siya ni Fengro at hindi na kailanman pinatawad. Nang marinig ang nakalulungkot na kwento, napuno ng matinding galit si Fang at tahimik na nangako na magiging mas malakas upang maipaghiganti ang bata laban sa mga halimaw. Nang walang sinasayang na oras, bumalik siya sa silid ng pagsasanay upang mas lalo pang pigain ang kanyang sarili gamit ang matinding determinasyon habang tahimik siyang pinagmamasdan ni Fengro mula sa malayo. Hindi nagtagal ay dumating ang vice-presidente kasama si Fo na parehong nakatitig sa kanya nang may pagtataka, at nang tanungin kung bakit nakatutok ang pansin nito kay Fang, malamig na sumagot si Fengro na wala na silang pakialam habang patuloy silang tatlo sa pagmamasid at pagkamangha sa dami ng enerhiyang umaagos mula sa binata. Nang matapos ang pagsasanay at lumabas si Fang na punong-puno ng pagod, pinaalalahanan siya ni Fengro na huwag kalimutan ang pagsasanay sa susunod na araw, at ang matinding rutang ito ay nagpatuloy sa loob ng ilang linggo hanggang sa sumapit ang pinakahihintay na araw ng pagpasok ng mga estudyante sa kabilang mundo.
Tinipon silang lahat ni President Yu para sa isang nakakapukaw damdaming talumpati, kung saan sinabi niyang ang pinakamahalaga ay ang makabalik silang ligtas, ngunit kung may mamatay man ay mamamatay silang ipinagtatanggol ang inang bayan, bago nagpaalam ang mga estudyante at sumakay sa bus patungo sa kampo ng militar. Nang makarating sila, ipinaliwanag ni Instructor Tang ang kanyang espesyal na pahintulot sa mga gwardya upang makapasok sa loob ng base, na mukhang isang higanteng kuweba na buong gawa sa matigas na bakal, kung saan tinansya ni Fang sa kanyang isip ang napakaraming metal na ginamit upang maitayo ito. Itinaguyod sila ni Tang ng mas malalim hanggang sa marating nila ang isang napakalaking pulang pintuan na umikot na may kasamang nakatatakot na dami ng enerhiya, at pagkalampas doon ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng ikalawang pintuan. Pagtawid nila sa ikalawang pintuan, sinalubong sila ni General Mafo na ipinakilala ni Tang kasabay ng pag-isa-isa sa mga dakilang karangalan nito sa militar. Personal silang sinamahan ng general sa isang paglibot kung saan nakita ng mga estudyante ang Hope City, isang napakalawak na lungsod na itinayo sa loob ng kakaibang mundong ito. Ipinaliwanag ng general na ang lungsod ang huling linya ng depensa ng daigdig kung saan ang pagtatanggol dito ay isang banal na tungkulin, dahil kapag bumagsak ang mga pader nito ay susugod ang mga halimaw sa mundo ng mga tao nang walang anumang humaharang. Nagbabala rin siya sa kanila na ang mga nilalang na nakatira sa mundong iyon ay napakadelikado at napakalakas, at ipinaliwanag niyang maaaring mangyari ang pag-atake sa anumang sandali kaya kailangan nilang manatiling laging handa. Ang kanyang babala ay nag-iwan sa mga estudyante na halatang tensyonado at balisa, bago sila pinagsama-sama ni Tang sa isang tabi upang ipaliwanag ng mas detalyado ang kalikasan ng mundong ito. Sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag, humarap siya kay Fang at ipinaalala rito na siya ang pinakamalakas sa kanila at kailangan niyang ilabas ng husto ang kanyang talento. Nabanggit din niya na pumasok si Saki sa mundong ito habang nasa level 3 pa lamang, ngunit nakaya pa ring talunin ang mga halimaw na level 5, bago nagpatuloy si Tang sa pagkwento tungkol sa mga mandirigmang nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang sangkatauhan. Pagkatapos ay sinadya niyang subukin ang inis ni Fang, sa pamamagitan ng pagsasabing hindi ito kailanman magiging katulad nila. Ang mga salitang iyon ay labis na nagpalabas ng galit ni Fang, kaya buong tiwala niyang ipinahayag na kaya niyang talunin ang mga halimaw na iyon, ngunit agad namang sumagot si Tang na ang ganoong kumpiyansa ay kailangang patunayan sa gawa at hindi sa salita lamang. Humingi si Fang ng oras upang gumawa ng plano kasama ang kanyang mga pangkat ngunit tumanggi si Tang, at sinabi niya rito na ang tunay na lakas ay nasa mabilis na isip at sa kakayahang harapin ang panganib ng walang paghahanda. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagmumuni-muni, naisip ni Fang na tama ang kanyang guro. Hindi nagtagal, lumakad si Fang kasama ang kanyang mga pangkat upang galugarin ang lungsod, pero pagkalipas ng ilang oras ay bigla nilang naisip na nawawala na siya. Nawala niya ang paningin sa kanila dahil sa sobrang bilis ng kanilang paggalaw, at ngayong mag-isa na lamang siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili na naglalakad sa isang hindi pamilyar na lugar habang nagsisimulang maghanap sa kanila. Habang maingat siyang gumagalaw, bigla siyang tinamaan ng isang malaking pagsabog ng enerhiya. Sa gulat niya ay mabilis siyang lumingon at nakakita ng isang taong lumalabas mula sa makapal na halaman, na lumalabas na isa pala sa mga naninirahan sa Gate World. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Fang ang isang nakakagulat na katotohanan, na ang mga nilalang na ito ay ang mga kaparehong nakamaskarang tao na nakalaban ni Saki noon na kilala bilang mga caveman. Agad na inatake ng isa sa kanila si Fang, ngunit nakatakas siya at nagtago sa mataas na damuhan kung saan naghanda siya para sa isang counter-attack. Nagpalabas si Fang ng isang malakas na pagsabog ng enerhiya at mabilis na tinalo ang kanyang kalaban. Habang nilapitan niya ang nakatagilid na katawan upang suriin ito, napansin niyang ang nilalang ay mukhang tao talaga, at sa paghahanap sa mga gamit nito ay nakakita siya ng isang kakaibang bato at isang metal at nagpasya siyang kunin bago umalis. Subalit 3 pang caveman ang biglang lumitaw, kaya mabilis siyang nagtago pero naamoy pa rin nila ang kanyang dugo, kaya nagsimula silang sundan siya ng walang humpay habang naghahandang sumalakay. Nang mapansin niyang papalapit na sila, biglang lumabas si Fang mula sa pagtatago, inatake sila at agad na nagsimulang tumakbo. Hinabol nila siya habang ang isa sa kanila ay nagpaputok ng isang nagliliyab na arrow sa kanya. Gayunpaman, mahusay na naiwasan ni Fang ang bawat atake at ipinagtanggol ang kanyang sarili ng may kamanghamanghang katumpakan. Kasabay nito, nakarating si Tang at ang mga kasamahan ni Fang sa lugar kung saan siya naroon at natuklasan nila ang bangkay ng caveman na napatay ni Fang, na nagpapatunay na nakipaglaban siya sa isang tunay na labanan ng mag-isa. Hindi nagtagal, dumating ang Vice President at ipinaalam sa kanila na nagpadala na siya ng isang buong search team upang hanapin si Fang.
Halatang nag-aalala ang lahat dahil ang mawala sa mundong ito ay nangangahulugang nasa matinding panganib. Samantala, nagbalik ang kwento kay Fang na nakikipaglaban pa rin sa tatlong caveman habang inilalabas ang lahat ng kanyang lakas upang maghanap ng pagkakataong makatakas. Pagkatapos ng isang mahabang paghahabulan, sa wakas ay nagawa niyang makawala. Ngunit pagkatapos tumakbo ng ilang oras, bigla niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakikipagharap sa isang napakalaki at nakakatakot na tigre, at agad niyang naisip na nakapasok na siya sa delikadong forbidden zone na ibinabala sa kanya ni Tang. Sa mismong sandaling iyon, ang tatlong caveman na naghahabol sa kanya ay sa wakas ay nakahabol din, kaya napapalibutan na ngayon si Fang sa lahat ng dako. Sa kanyang pagkagulat, ang mga caveman ay tumakas sa sandaling makita nila ang napakalaking tigre. Bago sila makalayo ay inilabas ng tigre ang lakas nito, hinawakan silang lahat, at nagsimulang sipsipin ang kanilang enerhiya hanggang sa isa-isang mamatay. Tumayo si Fang na parang naging yelo sa gulat, habang hindi makagalaw na pinapanood ang nakakatakot na eksena. Dahan-dahan na lumapit sa kanya ang tigre at nagsimulang amuyin siya ng maigi. Mabilis na naisip ni Fang na naramdaman nito ang pinagmumula ng enerhiya na kanyang daladala, kaya agad niyang inilabas ang kakaibang bato na nakuha niya mula sa isa sa mga caveman at itinapon ito ng malayo. Agad na sumugod ang tigre sa bato at kinain ito, na nagbigay kay Fang ng perpektong pagkakataon upang makatakas. Ngunit bigla na lamang naglabas ang tigre ng isang pagsabog ng enerhiya na nagpatigil sa kanyang kinalalagyan, at nagsimula itong humigop ng kanyang lakas tulad ng ginawa nito sa iba. Gayunpaman, sa pagkagulat ng tigre, ang enerhiya ni Fang ay tila walang katapusan. Nagpatuloy ang tigre sa paghigop ng kanyang enerhiya sa loob ng mahabang panahon, ngunit kalaunan ay tila nababagot na rin ito dahil marami pa ring enerhiya ang natitira kay Fang. Sa wakas, pinakawalan siya ng halimaw at naglakad ito palayo upang matulog. Halos hindi makapaniwala si Fang na nakaligtas siya, at sa sandaling natiyak niyang nakatulog na ang tigre, tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Ngunit nang sa wakas ay nakalabas na siya sa danger zone, nakatagpo siya ng isa pang grupo ng mga caveman na naghihintay sa unahan. Sa sandaling iyon, bumuo siya ng isang matapang na plano at sinadya niyang akayin ang mga ito pabalik sa teritoryo ng tigre. Nang makita sila ng tigre, agad itong sumugod at hinigop ang kanilang lakas tulad ng nangyari noon, habang ginamit naman ni Fang ang kaguluhan upang makatakas. Habang naglalakad siya palayo, napansin niya ang isa pang grupo ng mga taong kuweba na nakasuot ng kakaibang kasuotan at halatang may pinaplanong masama. Mabilis siyang nagtago at pinag-aralan sila mula sa malayo, habang pinag-isipan kung haharapin ba niya ang mga ito ng mag-isa o babalik siya sa tigre upang muling gamitin ang lakas nito. Sa huli, nagdesisyon siyang bumalik sa tigre, at nang mapansin siya ng nilalang ay muli nitong hinigop ang bahagi ng kanyang lakas. Dito na napagtanto ni Fang na ang tigre ay nasa kalagitnaan ng isang ebolusyon kaya kailangan nito ng napakalaking enerhiya. Matapos itong maunawaan, umupo muna siya upang magpahinga at sinimulang kolektahin ang mga sandatang naiwan ng mga taong kuwebang pinatay ng tigre, dahil alam niyang ang bawat kagamitan ay mahalaga sa mapanganib na mundong ito. Habang inihahanda ang sarili para sa anumang pagsubok, napansin ni Fang na ang enerhiyang nakapaloob sa mga sandata ay direktang dumadaloy sa kanyang katawan. Naramdaman niya agad ang paglakas ng kanyang sarili kaya nakaisip siya ng panibagong plano, kung saan sinimulan niyang akitin ang mga taong kuweba papunta sa tigre upang patayin sila ng nilalang, habang pinupulot naman niya ang kanilang mga sandata para higupin ang enerhiya. Ang nakamamatay na banta ay naging isang oportunidad para lumakas, kaya pumasok si Fang sa kanyang sistema upang suriin ang level ng kanyang lakas. Nagulat siya nang matuklasan na tumaas ng husto ang kanyang enerhiya, kaya nagdesisyon siyang oras na upang bumalik sa lungsod. Bago umalis, sa katuwaang paraan ay nagpasalamat pa siya sa tigre sa pagtulong sa kanyang makaipon ng napakaraming lakas bago mabilis na naglakbay pabalik sa Hope City. Lumipat ang tagpo sa Hope City kung saan kakarating lamang ni Fengro, at agad na inihayag sa kanya ni Tang na ang kanyang estudyanteng si Fang ay nahiwalay sa grupo at hindi nila alam kung nasaan ito. Ipinaliwanag din niya na mabilis na lumalapit ang digmaan habang ang mga taong kuweba ay naghahanda ng tumawid patungong lupa. Nang marinig ito, pumutok ang matinding galit ni Fengro at sumigaw siya na ang kanyang anak na babae ay namatay sa eksaktong lugar na iyon dahil sa kanila, at ngayon ay nawawala pa ang kanyang estudyante. Buong tapang niyang ipinahayag na paulit-ulit siyang nagtiwala sa pamahalaan, ngunit sakit at pagkawala lang ang nakuha niyang kapalit. Nang sinubukan siyang lapitan ng kanyang dating asawa ay pinagtaasan niya ito ng boses at sinisisi rito ang pagkamatay ng kanilang anak kaya napuno ng lungkot at galit ang buong paligid.
Habang naghihirap ang lahat na mapakalma siya, narinig nila ang boses ni Fang na sumisigaw sa kalayuan habang tumatakas sa mga taong kuweba. Isang malakas na mandirigma ng mga taong kuweba ang humahabol sa kanya at naghahandang tapusin na siya, ngunit sa sandaling iyon ay sumugod si Tang at direktang inatake ang kaaway. Isang matinding laban ang agad na sumiklab sa pagitan nilang dalawa kung saan malinaw na mas malakas si Tang, na ang katawan ay nagbago at naganyong tulad ng apoy habang nagpapakawala ng mga nakakapinsalang atake. Nang napagtanto ng mandirigma na hindi siya mananalo, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang mailihis ang pansin ni Tang habang nagtatangkang tumakas. Tumanggi si Tang na makatakas siya at hinabol ito, sabay pinalagpasan ng isang napakalakas na patama na nagwasak sa dalawang braso ng lalaki, kaya halos hindi nakaligtas ang mandirigma dala ang kanyang buhay bago inutusan ni Tang si Fang na bumalik na sa lungsod kasama niya. Nang makarating sila, ibinuhos ni Fang ang lahat ng kagamitan at metal na kanyang nakolekta mula sa mga taong kuweba, at buong pagmamalaki niyang isinalaysay sa lahat na natalo niya ang napakarami sa mga ito ng mag-isa lamang. Naghihiyawan sa tuwa ang mga sundalo at nagpasalamat sa kanyang katapangan, kaya sa wakas ay napatunayan ni Fang kay Tang na siya ay mas malakas pa kaysa sa inakala ng sinuman. Pagkatapos ay dinala si Fang upang gamutin, at habang ang buo niyang koponan ay nananatili sa kanyang tabi, isinalaysay niya sa mga guro ang lahat ng nangyari kasama ang tungkol sa mga taong kuwebang nakakasuot ng kakaibang kasuotan, habang ipinapaliwanag na naniniwala siyang naghahanda ang mga ito para sa isang napakalaking pag-atake sa lupa. Agad na sumang-ayon si General Mafo na kailangan nilang maghanda sa pakikipaglaban ng walang pagkaantala, kaya umalis ang general upang talakayin ang darating na panganib kasama ang mga guro. Samantala, nakaupo si Fang kasama ang kanyang mga kaibigan habang pinag-isipan nila ang susunod na gagawin, at buong sigasig na ipinahayag ni Zhang na wala silang ibang opsyon kundi ang lumaban at protektahan ang kanilang bansa. Ang kanyang mga salita ay nag-aalab sa determinasyon, bagaman hindi nito maitago ang kabigatan ng sitwasyon. Inamin ni Fang na natatakot siyang mamatay, ngunit sinabi rin niyang ang takot ay hindi na isang bagay na maaari niyang pagsukuan, dahil napapalibutan siya ng mga taong mas malakas at mas matanda sa kanya na patuloy na nagtulak sa kanya na magpatuloy. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid ay nagpumilit sa kanya na iwanan ang kanyang pag-alinlangan at lumaban, ngunit nang marinig ito ni Fengro ay sinabi niya sa kanya na ang totoong solusyon ay ang alisin ang pinuno ng mga taong kuweba upang magwakas ang buong banta. Galit na sumagot si Fang na ang paghihintay sa ganitong pagkakataon ay para bang simpleng pag-upo lamang at paghihintay sa sariling kamatayan. Subalit sinubukan siyang mapakalma ni Zhang at pinagpahinga muna upang gumaling ang kanyang mga sugat, ngunit hindi siya pinakinggan ni Fang at uminom lamang ito ng ilang magic pill upang maibalik ang kanyang lakas. Tinanong din siya ni Zhang kung ano ang kanyang balak ngayong nasira na ang kanyang sandata, at sa eksaktong sandaling iyon ay pumasok ang Vice-Presidente Bitbit ang isang napakalaking bagong sandata. Iniabot niya ito ng direkta kay Fang at sinabing kakailanganin niya ito para sa darating na laban, kaya agad na naunawaan ng lahat na opisyal nang nagsimula ang mga paghahanda para sa totoong digmaan. Pagkalipas ng ilang sandali, pumila ang mga sundalo sa pintuan ng Gate World na handang-handa para sa pakikipaglaban habang dumating din agad ang mga guro upang sumama sa kanila sa labanan. Pati si Zhang ay sumama rin kasama ang kanyang mga kaibigan at pumasok sa Gate World kasabay ng iba pa. Samantala, nakaupo namang nag-iisa si Fang habang nakatutok sa pagpapataas ng kanyang enerhiya, upang mapabilis ang kanyang paggaling at makapaghanda sa laban habang tahimik na sinasabi sa kanyang sarili na nararamdaman niyang nalalapit na siya sa antas ni Saki. Bumalik ang eksena sa koponan nang tinipon sila ni Tang para sa isang mahalagang pagpupulong, kung saan maingat niyang ipinaliwanag ang mga tuntunin sa pakikipaglaban na kailangan nilang sundin kung gusto nilang mabuhay at talunin ang mga taong kuweba. Pinakamahalaga sa lahat, inutusan niya silang lumaban ng magkasama upang maprotektahan ang isa't isa kapag may bumagsak. Hindi nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga sundalo at naglagay ng mga dambuhalang kahon na puno ng mga batong enerhiya sa harap ng mga koponan. Ipinaliwanag ni Tang na ang mga batong ito ay lubos na magpapalakas sa kanilang mga kakayahan habang nasa labanan, at inihayag din niya na ang hukbong sandatahan mismo ang nagpadala ng mga ito upang suportahan ang mga estudyante at pataasin ang kanilang antas sa pakikipaglaban. Agad na napagtanto ng lahat na ang darating na sagupaan ay mas matindi kaysa sa alinmang nakaharap nila noon. Nakatayo ang koponan na lubos na nagulat sa napakaraming kahon ng batong enerhiya sa kanilang harap, at sa sobrang dami ng mga ito ay panandalian nilang naniwalang baka sapat na ito upang tuluyang maubos ang mga taong kuweba. Samantalang patuloy na ipinapaliwanag ni Tang kung paano gagamitin ang mga ito,
biglang umalingaw ang isang napakalakas na tunog sa buong lungsod kaya sa sandaling iyon ay naunawaan ng lahat na dumating na ang oras ng digmaan. Nagmartsyang palabas ang mga sundalo mula sa mga pader ng Hope City at bumuo ng maayos na linya ng pakikipaglaban, habang sa kabilang banda naman ay lumabas din ang mga taong kuweba na nakasuot ng kanilang multo na kasuotan habang nakahanay na naghahandang sumalakay. Humarap din ang mga guro upang makipaglaban sa kanila habang sumama si Fang at ang kanyang mga kasamahan sa labanan, kasama si Zhang at ang kanyang mga kakampi at agad na sumabog ang digmaan na nagpadilim at nagpabaliktad sa buong lugar tungo sa isang malagim na kasawian. Walang awang sumalakay ang magkabilang panig at nagkaroon ng matinding labanan sa kahit saan. Isang grupo ng mga taong kuweba ang nakarating sa mga pader ng Hope City sa pagtatangkang sirain ang mga ito, ngunit dalawang babaeng mandirigma ang humarang sa kanila at mabilis silang pinatay. Sa ibang dako naman, nakipaglaban si Instructor Bai kasama ang kanyang estudyanteng si Luna at magkasama nilang naubos ang napakaraming taong kuweba. Magkatabing nakipaglaban sina Fang at Zhang gamit ang kanilang buong lakas habang napakaganda at sabay ang kanilang mga kilos habang isa-isang pinapatumba ang mga kaaway, kaya malinaw na nagbubunga na ang lahat ng kanilang matinding pagsasanay. Pagkatapos, biglang may isang pinakamalakas na mandirigma ng taong kuweba ang mabilis na sumugod ng diretso sa kanila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Zhang at pinigilan ito upang iligtas si Fang at ang kanyang mga kakampi. Sumalakay siya na may matinding pananabik na tila ba matagal na niyang hinihintay ang mismong laban na ito, at ang ngiti sa kanyang mukha ay nagpakita kung gaano niya naiisipang masaya ang pakikipaglaban. Nang harangan ng kanyang kalaban ang kanyang unang atake, biglang itinapon ni Zhang ang kanyang sandata ng malayo. Ang nakakagulat na bahagi, nagsimulang gumalaw ang sandata ng mag-isa na para bang may sarili itong isip, kaya sa isang kisap mata ay naipit ang kanyang kaaway sa pagitan ni Zhang at ng lumulutang na sandata, bago sumugod ang sandata at paulit-ulit itong sinaksak hanggang sa tuluyan na itong mapatay. Sa gitna ng kaguluhan sa labanan, nagsimulang tinipon ng mga sundalo ang kanilang enerhiya at ipinalabas ito tungo sa mga dambuhalang kanon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpakawala sila ng isang napakalakas na paputok na nagdulot ng napakatinding pagsabog sa gitna ng hukbo ng mga taong kuweba, bago nagpakawala ng walang katapusang mga palaso na may enerhiya sa buong labanan, kaya napuno ang kalangitan ng walang humpay na bagyo ng mga nakamamatay na atake. Samantala, matindi ring nakikipaglaban ang mga guro sa pinakaharap ng labanan. Nagpakita ng di karaniwang lakas si Instructor Tang at ang dating asawa ni Fengro, at magkasama nilang naisagawang patayin ang ilan sa mga pinuno ng mga taong kuweba habang ang kanilang pinagsamang pagsugod ay tila isang hindi mapipigilang bagyo na sumisira sa lahat ng madadaanan nito. Lumingon si Fang sa isa sa mga sundalo at tinanong kung bakit biglang huminto sa pagpapaputok ang kanon ng enerhiya. Ipinaliwanag ng sundalo na gumamit na ito ng napakaraming batong enerhiya kaya hindi muna ito maaaring gamitin muli sa ngayon, bago malungkot na idinagdag na papalapit na ang kanilang pagkatalo maliban na lamang kung may magaganap na himala upang iligtas sila. Sa kagustuhang tumulong, mabilis na sumugod si Fang patungo sa lugar kung saan nakikipaglaban ang mga guro, ngunit pilit siyang pinigilan ni Zhang bago pa siya makasagabal. Binalaan niya si Fang na ang pagpasok doon ay isang pagpapakamatay, at kahit gaano pa sila kalakas ngayon ay hindi pa rin nila kayang direktang labanan ang mga halimaw na iyon. Habang nagtatalo sila, may isang bagay na tuluyang hindi inaasahan ang biglang nangyari. Biglang dumating si President Yu kasama ang mga estudyante mula sa ibang pamantasan, kabilang sina Rico at Sean, at ang kani-kanilang buong koponan. Nabatid na ang lahat ng mga estudyanteng lumabas ay pumasok pala sa Gate World upang makiisa sa laban, at agad silang sumugod sa gitna ng bakbakan upang suportahan ang mga sundalo at guro, dahilan upang lalo pang lumawak at uminit ang digmaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang dambuhala at nakatatakot na halimaw ang biglang lumitaw na nagpayanig sa buong kalupaan, kaya agad naunawaan ng lahat na ito na ang pinuno ng Gate World. Walang pag-alinlang ang sumugod si President Yu upang personal itong harapin, at doon ay nagsimula ang isang matinding tunggalian na yumanig sa buong labanan. Noong una, nagawa ng Pangulo na sugatan ang nilalang at putulin ang isa sa mga braso nito, ngunit lalo lamang nagalit ang halimaw at gumanti ng isang marahas na atake na nagawang gumupit sa bahagi ng buhok ni Yu, habang sunod-sunod at walang patid ang palitan nila ng mga patayang atake. Bigla na lamang nagningning sa kulay ginto ang buong katawan ng Pangulo, habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas sabay sigaw ng kanyang paninindigan na kailanman ay hindi niya hahayaang bumagsak ang kanyang inang bayan. Sa sandaling iyon, patuloy pa rin sa pakikipaglaban sina Fang sa iba pang bahagi ng bakbakan habang ang bawat mandirigma ay abala sa pagpigil sa mga taong kuweba.
Subalit napahinto ang lahat nang makita ang ginagawa ng Pangulo, dahil agad na naging malinaw sa kanila na sinasakripisyo na nito ang kanyang sarili. Inipon niya ang pinakahuling patak ng kanyang lakas para sa isang pinal at pawang wawasak na patama, bago mabilis na tumalon at sumugod ng direkta sa dambuhalang pinuno upang pakawalan ang ataking iyon ng may napakalakas na puwersa. Sumabog ang higanteng halimaw sa isang nakakamanghang tanawin na nagmarka sa kanyang lubos na pagkamatay. Nang makita ng mga taong kuweba ang pagbagsak ng kanilang pinuno ay napuno ng matinding takot ang kanilang mga puso, kaya agad silang tumakbo at mabilis na lumikas mula sa labanan sa gitna ng matinding takot hanggang sa loob lang ng ilang sandali ay tuluyan na silang naglaho. Dito na natapos ang digmaan, at nagwakas ang dakilang kwentong ito sa isang maluwalhating tagumpay para sa sangkatauhan.